Sa ibang balita naman, tiwalang Department of Energy na malaki ang maitutulong ng pagpapatayo ng mga power plants sa bansa. Paliwanag ng ahensya, mas maraming investors ang mahihikayat na mamuhunan kung sapat ang ating supply ng elektrisidad. Narito ang ulat ni Emil Carion. Mahalagang sangkap ang elektrisidad para sa maayos na pag-usad ng ekonomiya. Sa 7.2% na GDP growth noong 2013, inaasahan na ito ay magpapatuloy sa first quarter ng kasalukuyang taon. Sapat na elektrisidad ang susi para sa paglago ng kabuhayan at ng ekonomiya lalo na sa mga major growth areas. Kaya naman pakay ng Department of Energy ang pagpapatayo ng mga power plants para ito masustena. Mahalaga ito sa sapat at murang kuryente na pwedeng itapat sa iba pang ASEAN countries na naghihikayat ng mga foreign investors. Tuloy-tuloy ang reforma ng pamahalang Aquino para masuportahan ang mga hakbanging ito. The solution in Mindanao is coming with plants that coal-fired plants that are under construction in Sarangani and in Davao. But it'd be better to actually have a project to link the Mindanao grid into the Visayas and Luzon grid, and I don't see that happening yet. And then for on itself, there's only one baseload plant under construction right now, San Gabriel in Batangas. We need to get a solution to the Redondo plant in Subic. And then I hope Quezon Power will begin construction soon on its additional plant. Sa taong 2015 ay inaasahan ang pagsilang ng mga coal-fired power plants. Pero ngayon pa lang malakas ang panawagan na mas kailangan ng mga power plants na may renewable sources of energy. Isa na dito ang geothermal. Pumapangalawa ang Pilipinas sa Estados Unidos sa pagpapalawig ng mga geothermal power plants. Sa panig naman ni House Committee Chairman Congressman Reynaldo Umali, isinusulong niya ang mga solar-powered power sources. Kasabay na rin ang mga gumagamit ng hangin at tubig o wind and hydro power plants. Dagdag pa rin dito ang mga biomass power plants. Tanyag na ito ngayon sa Negros at Isabela. Geothermal is very good because this can be a base load plant that will produce sustainable power. And if we will pursue all of this, especially, and I'd like to champion the cause of renewables because I think in the long run, like what had happened to Germany and to Europe, Germany is the biggest producer of renewables. Sa ulat ni Freddy Abando, para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carion.